Patay sa pamamaril ang isang konsehal at kaniyang bodyguard sa Nueva Ecija. Sa Pagadian naman, patay sa pananaga at palo ang isang lolo. Ang may init na balitang probinsya hatid ni Bam Alegre. Halos hindi na makilala ang bangkay ng lolong ito nang matagpuan sa kanyang bahay sa barangay Lison Valley, Pagadian City. Tadtad ng taga ang iba't ibang bahagi ng katawan ng 64 na taong gulang na biktimang si Fausto Cuevas. Ayon sa pulisya, ang kapitbahay ng biktimang nakadiskubre sa bangkay. Napansin daw kasi ng kapitbahay ang masangsang na amoy mula sa bahay ni Cuevas. Sa tabi ng bangkay, nakita ang isang itak at maso na posibleng ginamit sa krimen. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng krimen. Sa Gapan City, Nueva Ecija, patay naman sa pamamaril ang isang konsehal at kanyang bodyguard. Ayon sa pulisya, katatapos lang mananghalian ni Konsehal Sunny San Jose at bodyguard niyang si Antonio Punsal ng pagbabarili ng tatlong hindi pa nakikilalang salarin. Ayon naman sa pamilya ng konsehal, nakakatanggap na ng mga banta sa buhay ang biktima bago ang krimen. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang motibo at kung sinong nasa likod ng krimen. Sa Albay, nasabat ng mga otoridad ang nasa 10 toneladang isda sa Legazpi Fishport. Inilagay ang mga frozen fish sa mahigit 8,000 kahon na ikinarga sa 2 truck. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tinatayang mahigit 800,000 piso ang halaga ng mga nasabat na isda na iligal daw na ibinibiyahe. May mga naipakita raw na papeles sa mga pahinante at driver ng 2 truck pero nabistong peke ang mga ito. Depensa ng mga driver, hindi nila alam na peke ang mga papeles. Ipinagbibigay alam na nila sa mga may-ari ng mga truck ang nangyari. Pansamantalang inimpound sa BFAR Bicol ang mga truck habang hindi pa nakakasunod sa mga requirement ang mga may-ari nito. Bam Alegre, GMA News.